Lacto-Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto-Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto-Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto-Papi kitang tanan. Mag-Lacto-Papi! Lacto-Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto-Papi, palit na! Lacto-Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto-Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka, okay? Diba? Wow! O hindi man nalipod pa, inakanunaya. Lacto-Papi, mapaitin na. Lacto-Papi, kanunaya. Lacto-Papi, masaligan na. Galing na. Mag-Lacto-Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto-Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Balit na. Sige na. Lacto-Papi, hindi ka nunaya. Lacto-Papi, taluwas. Sige na. Lacto-Papi, kahapi. Mag-Lacto-Papi, papi. Mag-Lacto-Papi, papi. Mag-Lacto-Papi. Mag-Lacto-Papi. Bring health into your home. Ang Lacto-Pafi adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Papi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Papi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Papi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto-Papi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Papi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Papi and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Papi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lacto-Papi. Sekreto sa mga champion. Lacto-Papi. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Papi.
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, may gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Time check, alas 12:07 na. Kini ang Bantay Radyo, nagbabantay para sa sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mayong udto kaninyong tanan. Ako sabang inyo ang kapwa kabantay. Ako si Attorney Michael Miko Sanchez Sabaliero. Og kuyog na ko karon ang usa ka banggiitan. Pinaka-veteranong anchorman
kuyog nako karon si kabantay Sir John Carillo. Maing adlaw sa tanan nga mga nagtan-aw o naminaw nining aton tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Attorney Mix, maing udto. Maing udto Sir John, ako sa dayang i-introduce no. Ang usab ang atong programa karon kaning ang balaod ug ang katawhan. Di nang balaod atong hisgutan ug ang katawhan atong panalipdan. Pasalamatan sa nato Sir John before ta magsugod sa atong programa. Atong pasalamatan ang atong mga kabantay nga radio stations, ang DYPS BT Radio 98.1 sa Tuburan, kuyog nato silang Sir John Manggubat, Sir Raniel ug si Sir Roland. Nasa dayta sa DYAJ One Heart Radio 95.3 Sambuan, kuyog silang Sir Alan Rosete. Nasa ta sa radyo natin 101.3 Daan Bantayan, kuyog si Sir Lordesito Bosotros. Nasa ta sa Real Radio 107.1, sa Power Radio Bisdak FM 100.7 ngadto sa Toledo City, kuyog silang Sir Alan Poloyapoy. Kaninyo Sir, daghang salamat nga nagtabang mo sa ato ang programa nga ang balaod ug ang katawhan. Karon mga kabantay, kuyog labi na nga kuyog nato si Sir John Carillo nga mo'y magpakusog sa tingog sa katawhan bahin sa mga ilang mga pangutanang legal, particularly aning mga issue sa kaning mga labor. Di ba Sir? Attorney Mix, may tingaling ipasabot na tugdugang anong naay programang ang balaod ug katawhan. Para ni atong karon pa lang naka-chamba sa pagpaminaw o pagtan-aw nining atong programa. Kini gi-design na kini sa Attorney Miko sa iya lang title nga attorney sa ato pa abogado, pero batan-on kay ning abogado pero lantip na kaayo og panabot may tungod sa mga puntong legal. Nasayod ta kay galaan nga ang atong kaigsuunan dunay daghan kayo matag adlaw nga mga gisagubang nga problema. Sakto jud na Sir. No? Daghang problema labi pa sa kanang nga dunay kalambigitan sa balaod. Apan maglisod sila og pangitag tubag sa ilahang mga pangutana tungod kay dili baya sayon nga makakita o makasugat sila og abogado. Mao na nga kining maong tulumanon way bayad nga mo hatag og mga opinyon o mga tambag nga legal sa inyong mga problema diha basin pag matungan nga mauna unya ato po silang dapiton Attorney Mix nga kung doon na sila yung mga problema, of course mahimo kaayo nga ila nang isangat din sa imong o atong tulumanon. Sakto jud na Sir John. In fact, sa atong mga kabantay karon nga naminaw, pwede ra jud mo message nga to sa ato ang Facebook page sa Bantay Radio Online kung namoy mga pangutana or pwede sag mo comment sa comment section kung namoy gusto nga ato ang tambagan. Total, ang kaning atong panerbisyo nga ri sa kahanginan, wala ni bayad, igo ra jud ni kinasing-kasing kay para sad ang kaning mga komplikado nato nga balaod mas mahimong maduol sa katawhan. Tinood na, no? Kuan, daghan yung kaayong mga problema, ginagmay o ginagko nga mga legal problems ang atong kaigsuunan. Kunya, wa sila'y access sa legal opinion sa usa ka abogado, mao na nga importante kayo para nila ning atong tulumanon. Yes, busa mga kabantay, giawhag jud ta mo nga magsubaybay sa tong programang ang balaod ug ang katawhan kay labi na kuyog na jud nako karon si Sir atong veterano nga angkorman si Sir John Carillo gamoy mutabang og magpaduol sa mga opinyon sa katawhan para dali ra sad masabtan og atong matagaan og saktong tubag. Veterano pero wa magpasabot nga tiguang na kayo. Adi gwapo gyapon. Kana nga idaran lang. Sige, so magsugod ta ka before ta magsugod ato sa dayang ipahinumdom sa tong mga kabantay, no? Kanang kung gusto mo nga makabantay karon, labi na karon nga stress kaing trabaho, importante gyud nga atong atimanon atong panglawas
labi na sa tuang digestive tract. No? Maayo kay na nga natay Lactopappy probiotic food supplement nga kini ang nakatabang sa maayong digestion, pagpalig-on sa resistensya o pag-maintain sa healthy gut, no? Atong tiyan. Kung healthy ang atong tiyan mga kabantay, mas gaan atong lawas o mas kusgan ang atong inadlaw-adlaw nga trabaho. Busa, sulayi ang Lactopappy probiotic food supplement. Okay, kanang Sir Jun, naman tayo mga questions kuno bahin aning mga labor, no? Oh, usa na ka importante kayong topic kay perting daghana sa atong kaigsuonan nga mga laborers kana mga mamumuo ba kana nag-earn matag adlaw o matag buwan kay para ilahang taon nga masugakod ang pagbuhi sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Apan, doon ay mga problema kung mga pangutana tingali kung unsay mga katungod sa mga empleyado o unsa po'y posible nila nga ma-demand o mapangayo gikan sa management. So, importante kaayo ni nga topic, Attorney Mix. Sakto dyan na, Sir Jun, kay labi na sa crisis karon no ay naay mga reports no nga mga nasa tay mga kaigsuonan nga mga management, mga negosyante nga baraton ang atong mga kaigsuonan, mga kabantay nga empleyado. Unya doon na sa mga empleyado nga murag wa na sad sila kasabot, wa lang sila kasabot og unsa say dilema sa management. Sobra rasad kaayo ang ilang pangayoon. Demand. Oo, sasad na makabankrupt sad sa negosyo. Usasad na ang trabaho pang minimum wage gipaninginlan og 100,000. Murag dasad ba na, no? So kini mao ni nga kinahanglang mabalanse. Unsa may maabot sa management ug nga dili po din taon mapasmo ang mga laborers ug unsa say angay nga mahatag sa management ngadto nila ug unsa say serbisyo nga ilahang ikabugti ni anang maong kinitaan gikan sa management. So, given sa ingana nga statement, Sir Jun, unsa kay angay natong kuan? Minimum wage ang angay ba natong i-discuss sa atong mga kuyog nga kabantay karon? Karon ang minimum wage sa Cebu pila na? Ang minimum wage karon sa Cebu, no, sa region man na siya, sa Region 7 Class A areas naata sa 540 pesos per day. 540. Sa mga dili highly urbanized areas. Yes. Sa mga dili highly urbanized nata sa around 500 pesos. Okay. So 40 ang labaw, no? Kung mag minimum og 540 doon na take home pay nga mga makuhaan pa manag mga SSS. Kuhaan pa kapin sa 10,000 pero dili sad kaabot og 15. Okay. So murag lisod-lisod sad siguro na ang kuhaan, no? Labi pa ron nga mahal na kaayo ang Mahal na crudo kayo. og ang gasolina. May gani kay ni us-us atong pila ka adlaw nga nilabay. Pilar sad ka pesos. Apan pilar sad ka pesos unya. Piligro sad nga mobalik na sagsaka kay wa ra ba mahinayon o wa magbungag maayo ang sabot-sabot tali sa Amerika o sa Iran. In fact, nag-ingon pa to sila ceasefire kuno, but unfortunately karon gi-blockade. Nanay blockade. Nanay blockade. Naval blockade. So murag mga kabantay, di man sa ingon nga paghadlok or pag-cause og dismay, no? Pero kung makaya gani og tigom-tigom or kung di lang sad ta palabi sa sakyanan o sa motor, kung makaya laga commute, ato lang sad siguro nang i-secure mga kabantay, no? Maghita jud tag cost saving mechanism. Labi na karon nga wa pa joy klaro ang dagan sa kalibutan. Pero mobalik ta, Sir John, sa konsepto sa kaning minimum wage, no? Kaning minimum wage manggod para lang sad na ay dugang kasayuran, no? Ang ato ang mga kabantay karon. Kani siya mo ni siyang minimum na gani mo ni nga dili pwede nga mas mubo ang dawaton nimo nga kanang ginabayran, no? So minimum wage. If a company decides to violate this, mahog siyag unfair labor
practice. Nga violation sa atong labor laws. Yes, and then entitled sa na sila sa mga kuan, no? Kay gimandato man na siya. Although 540 dako na kay na sa uban, ang uban sad kuangan. But at the end of the day, if na gani tay mga kaigsunan or mga kabantay nga nagdawat og mas gamay sa kaning mga minimum wage nga ako lang ning i-discuss Sir John kaning minimum wage sa ano, but if magdawat mo mas gamay ana, pwede jud na ma-report as unfair labor practice. So kaning atong mga region, ato lang ning isaysay, no, sa Region 6 sa Western Visayas, mga large establishments na asa around 550, sa small establishments na asa 525, og sa agricultural sector na asa 520. Para sa atong mga kaigsuonan nga nasa Region 7 sa Central Visayas, ang atong mga katotong gingon Sir John nga mga Class A nga areas, no? Nata sa around 540 pesos. Mas labaw na to ang Western Visayas, no? Mas labaw hinuon ang Western Visayas. Okay. Murag angay sad siguro ni kanang erase, no? Oh. Labi na nga ang Cebu in particular is a metropolitan area. Murag ang Cebu yung kuno'y sunod sa Manila pagka highly urbanized. Ana jud na Sir Jun. Oh. So I think based on that sequence, murag angay sad siguro tang manuktok sa ato ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. RTWPB. Ato lang tiwason Sir John sa Eastern Visayas sad na atay sa non-agricultural sector, no, Eastern Visayas Region 8. Daily minimum wage is at 470 pesos for non-agriculture. For small retail services na asa 440. So mas gamay. Mas gamay. Murag lisod sa ning ingani nga ko ano, but Region 8 comprising the provinces of Leyte, Samar, and Biliran. yes, Eastern Visayas. Kunya katong Western Visayas ganiha, Region 6 comprising Negros Occidental o kanang mga probinsya sa Panay Island. Sakto dyan na, Sir Jun. Ato lang sang tiwasunsad sa atong mga listeners nga sa Mindanao, if natay mga kailangan to, ang daily minimum wage sa Northern Mindanao, Region 10, nata sa Category 1 for urbanized areas, nasa 500 pesos. Sa Category 2 areas, nasa 485 pesos. Sa atong mga kaigsuunan sa Davao, if non-agricultural, 525 pesos. If agricultural, 515. Now, nakoy pangutan na Sir Jun. Sige. Given sa kaning kahimtang nato sa kalibutan, sa kamahal sa palitunon, nagsaka ang presyo sa bugas, nagsaka ang presyo sa karne, sa gas, labi na, no? Ang kaning atong daily minimum wage sa tan-aw nimo sakto ra ba? Depende gina sa pagkuan depende gina sa individual ug unsay matang sa iyang ginastuhan ug kun pila ang member sa iyang family attorney mix, no? Kay kun pananglitan magtiayon unya dunay na po ka mga anak kay pataka lang sa panganak kay Lisod sad. lisod sa kayo pagpakaon og napo unya maoran ng sulduha. Pero kun usa duha guigo tingalis pagkaon apan dili magud pagkaon ra ang gikinahanglan. Kinahanglan magtagana og kanang para baon sa mga bata sa eskwelahan. Ug way bayad sa tuition naman ay mga palitunon ng eskwelahan sama sa mga notebook ug uban pang school supplies. Unya kun masakit ka wa kay ikapatambal hinuon karon naa naman kuno nang kuan kanang universal nga healthcare. Pero wa pa man nahingpit mapatuman sa PhilHealth. Mao na nga kanang universal healthcare sa to pa tanan nga 117 ka milyon ka mga Pilipino, mao man ay population sa Pilipinas, eligible na nga ma-hospital unya way bayad, zero billing. Pero Indot kay na sir kung ma-implement lang yun pero wa nagsakto. pa man na-implement na implement. Ang na-implement ang flood control projects pa man. Agoy.
Kundi murag ikawat ra ba ang budget? Sige lang, padayon lang anang imuha, Attorney Mix. Okay, labi na. Speaking of that, Sir Jun, na-raise naman yun na, no? Nabiya tayo ko. Ato lang sigurong ihisgot sa to ang sunod nga pagkuyog. Nanabayay bagong findings. Agi aning flood control projects na idagkong development. Nindot kayo. So sa to mga kabantay nga gusto makadungog ana, ato lang nang i-segment sa to ang next episode by Wednesday. Ayaw mong diya gid ining kuan, ining Bantay Radyo kay mao gid ni ang inyong makuhaan sa labing labas nga mga balita ug naguna nga mga komentaryo kanang ipasabot ang mga isyu nga nagbaga nining panahon na. Sakto jud na Sir Jun nya. Going back sa ato ang pagkuyog karon sa tong gipanghisgutan nga mga labor, Usa pay ubang region. mga ubang region sa tong kuan. So natay region na sa Davao region, Region ang sa 10, Region 10 Caraga. ang sila diha. Sa Caraga region, region 13. 13. Nata sa 475 pesos ang ilahang daily minimum wage. Gamay-gamay ra, no? So, if na-notice na nato mga kabantay, sama sa gi-explain ni Kuyog nato si kabantay Sir Jun, no? Ang kanimanggong Regional Wage Board, mo ni siya ang mag-segment sa mga presyo sa daily wage. So, if na-notice nato, ang taas-taas ta sa Western Visayas kay sa Visayas region kay daghan mag metropolitan areas. So, sama sa ato lang example sa Mindanao, sa Davao region, sa Northern Mindanao, na sila sa 500. Pero sa Caraga, nara sa 475. So, usa sa napay imong sulti, Attorney Mix, usa sa gibasihan na anipod kanang gitawag og standard of living. Yes. Usa may example anang standard of living. Kung magpuyo kag syudad, dili mahimong magbaktas lang kag baktas lang ka pirmi, magsakay jud ka kay panington man ka, mag-ilis man ka nang manrabaho ka. Nya, ug magbaktas ra ka, di mabasa na singot tong imong sinina, dili na ka presentable, inikabot nimo sa imong Office. trabahoanan, ha? So, musakay ka gyud. Dito sa mga probinsya, mahimo magbaktas na sila, labi pa og ang ilang trabaho wa diha sa opisina. Sakto So mo jud. nang dili kinahanglan og ingon anak kataas in comparison sa mga nanrabaho sa mga highly urbanized areas. So, standard of living. sakto jud na Sir Jun. Nya ato sa day nang ikuan sad sa cost, no? Ay sample lang sad nato sa cost kay ang kung atong ikumpara ang presyo sa palitonon sa syudad kumpara sa say for example ang presyo sa kamote ngadto sa probinsya kumpara sa presyo sa kamote sa syudad. Pwede ram kay pangayoon sa probinsya basta dili lang pirmi. Dili lang kada adlaw mangayo. Panagsa mangayo. Sa ato pa, barato dito. Kontra Yes. diri sa syudad kay giplitihan naman na. So mao jud na mga kabantay, angay jud na natong sabton no nga nanong naay variance sa kaning mga presyo sa atong mga gidawat sa variance sa atong gi-receive nga daily minimum wage. Mao na. Okay. So naman sad ko'y mga issue sa labi na karon Sir Jun, no? Kaning mga issue bahin sa mga regularization. Daghan Okay mong na. gutag mga kabantay nga maglibog kung unsa ni ilang trabaho, contractual ba ni or regularization ba ni, nakasuway na ba Kung ka sa or mga naas balaod na Attorney Mix kay sa una ningon sila nga kung more than 6 months na kang trabaho unya dili ka tangtangon sa management, automatic kang mahimong regular employee. Paliw Yes. ko nag-explain na Attorney Mix. Okay. So ang kana manggod nga konsepto Sir John, kanang correct na siya partially, no? Okay. Moingon tag partially kay naman yun ay sama sa pagtuon sa abogasya na general rule nasay exceptions o exception to the exception of the rule. Kada murag lahom-lahom na kana exception to the exception. Exception to the rule. O, diba? Taas-taas dun na siya. But ato lang i-simplify. Sige. No? Generally, ang general rule na to mga kabantay, kung ang imuhang trabaho is necessary or desirable to the usual business, no? And you have rendered at least, pinakagamay, at least 6 months of service from your initial hiring, ang treatment na dayon sa balaod, automatic. No?
Muna nga automatic na nga ma-regular. Yes. Necessary unsa to'y qualification ana attorney? Necessary or desirable to the business or trade. Unsa may Example. kalainan ana sa dili necessary. Say for example, karon no? Oh. Natay ato lang sigurong i-simplify labi na sa tong mga kabantay, no? Say for example, natay manufacturing company. Sa manufacturing company, natay usa ka empleyado nga mo'y gahimo jud sa production line. Okay. Gi-hire siya pag say for example, gi-hire siya pag October last year. October last year, giingon pa siya casual employee. Nagtrabaho siya og manufacturing nga job. Trabaho pa jud og manufacturing nga company. In that sense, that is considered necessary or desirable kay mao may tumong tinguha sa kumpanya. Pero manilhig ra siya diha. Kung kana nasad. Kung pananglitan, mo hire ta og janitorial nga individual, janitorial services. Naka-detail sa kontrata nga oy, renewable ra kag 3 months or renewable ra kag 6 months or what not. Mao na silang ma-classify as contractual. Okay. So kasagaran sa tong mga kaigsunan, makitaan man na nato no na nay mother company nga nagpa-lease out og mga services mo nang gitawag nga contractual employees. Necessary og desirable sa ato pa murag inherent sa Negosyo. business. Yes. Gikinahanglan gina sa negosyo nga ugwa na why negosyo. Yes. Sakto dyan na, Sir Jun. So kung say for example sa katong example nga tong gigamit, manufacturing employee, manufacturing company, tangtangan ng manufacturing employee nimo maunsa man. Di ba? May manufacturing. That's why those classifications are necessary or desirable. Mauna siya mo igo sa 6 months of continuous work, automatic nga kinahanglang i-elevate na sa management gikan sa iyang pagka-casual ngadto sa pagka-regular. Yes. Okay. So nasa tayong mga exception sad mo na dining mga exception Sir Exception Jun. to the exception of the rule. Exception to the exception. Bisag mo trabaho pa kag 6 months or mo trabaho pa kag bisag usa ka tuig. Basta na klaro sa sulod sa imong kontrata nga contractual or fixed term employee ra ka, di jud ka ma-consider nga regular employee. Unsa to? Fixed Fixed term or contractual employee. okay. So ato siguro nang tukion mga kabantay, maminaw lang ta og pipila ka pahinumdom sa ato mga pinalanggang sponsors. Ato ning tukion. Pero ayaw mong biya diha ha. Kay mo balik mi si Attorney Miko karon taud-taud human aning mga pahinumdom. Okay mga kabantay, please stand by. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas?
Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging. Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopafi food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopafi, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Time check, alas 12:34 na. Kini ang Bantay Radyo nagbabantay para sa sambayan ng Pilipino. Okay, balik ta sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban ni Attorney Miko Sanchez Sabaliero ning inyong higala sa kahanginan June Carillo. Padayon ta Attorney Mix, o niya, murag maayo tingaling padayon nun to nimo ang imong gi-explain, imong gipasabot kaganiha may tungod sa contractualization o kanang regularization sa mga kawani. Yes, so ato lang tong balikon mga kabantay. Thank you kay Sir Jun, no? Ato tong balikon mga kabantay, kaning regularization usab, you are deemed a regular employee if, no? Ang imong ginabuhat is considered necessary or desirable to the usual business or trade. So sama atong example nato Sir John, kung manufacturing company, ang imong trabaho manufacturing, klaro na kayo. Dili mahimo nga why empleyado nga sa manufacturing nga mo'y tighimo sa unsay buhatunon diya sa maong factory o pabrika. Kay sila ay mahug nga key, no? Mga key nga workforce, no? Necessary o desirable. So, and then, if you have rendered at least 6 months of service, automatic yun na ang tanaw sa balaod, Sir Jun. Bisag mo, inig 6 months and 1 day, automatic ang tanaw sa balaod that you are considered a regular employee. Okay, now katong ganina ang ato ang gikuan ron ang momentong general rule. Karon na exception to the rule. Okay. Unsa naman sa ning exception? Ang exception to the rule mo ning gitawag na naman ay tulo ka classes, Sir Jun. Ang ato lang i-simplify, no, ang kaning tulo ka classes mo ning gitawag nga contractual, gitawag nga fixed term, og naiuban nga seasonal. Seasonal employees. So kaning contractual, Sir Jun, automatic na dyan na gi-state jud sa ilahang kontrata nga, say for example mga project, usually mga project employees man gi-hire nato si kaning atong kaigsuunan para mo construct og usa ka balay. Pag-construct sa usa ka balay na sangit ang supply. Example, pagkasangit sa supply, nahimo ng 7 months ang timeline instead of 5 months. Okay. Despite the fact nga nilabang sila og 6 months, but based sa contract, giklaro jud ang imuhang project paghimo og balay. In that sense, bisag 7 months or madugay pa na, basin na ay kanang gikuan sa nig flood control, gipadugay-dugay ang project. Doon ay mga fortuitous event o mga intervening factors nga maoy nakapakyas nga mahuman on time ang project. Yes, unta, no? So, bisag mo labang ko kag 6 months or even if mo 1 year pa na siya, but by virtue sa imong kontrata, klaro kaayo, dili jud na siya maingon nga deemed regular. Contractual gyud na. Contractual jud ta. So nasa uban na Sir John kaning gitawag nga fixed term, no? Kaning fixed term, say for example, usually sa usa ka kumpanya
demand. No? Ang ilahang production line ni kalitlag saka ang demand. Pag saka sa demand, bisag considered nga necessary or desirable but by virtue of that contract. No? Gitagaan yung fixed term. Mahuga na, Sir Jun. Say for example, magsugod siya from January to even December of 2026. Basta nakalbutang yun nga to, nga naay termino ang iyahang pag-engage, mahug siya og fixed term employee. Okay, Attorney Mix, kung maghisgot gani itag labor o kanang balaod sa pamuo, balaod para sa mga mamumuo, dili yun kalikayan nga ma-mentioning Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. Usay ilan ang mumbon, Regional Wage Board. Ang komposisyon anang Regional Wage Board kay galaan, ang Regional Director sa DOLE, sa Department of Labor and Employment, mo chairman. Unya vice chair niya ang representante sa NEDA na kani karon DepDev na. Unya DTI o Department of Trade and Industry. Plus tagurha ka mga representatives sa labor o representante sa mga mamumuo, doon na say duha nga representative sa mga employer. Okay, sa ato pa duha-duha, upat plus tulo ka government sector representatives, 7. Sila'y mutakda, pilay minimum nga sweldo niining mga lugara o niining maong mga rehiyon. Apan sa laing bahin, doon na say clamor ang ubang mga mamumuo nga batiaan ng RTWPB. Murag pabor man na sa mga employer kay ang Labor Regional Director, ang taga NEDA, ang taga DTI, kasagaran adto magina mo pabor sa mga employer. Punan pagduha, gikan sa employer sector, 5 na sila, duha ra in taon ang sa labor sector. Mao na ilang pasangil, wa na magpasabot nga tinuod na, pero naay na masangil ana. Mao na nga musugyot sila nga may ipa-legislate na lang na nato sa Congress, sa Senado. Ang Senado ug ang Kongreso, ang mga congressman ug senador, mao na lay mutakda og pilay wage, minimum wage sa usa ka lugar. Dili ni legal question ang ako, attorney, pero sa imong pagtimbang-timbang, mas maayo ba ka ang legislated o mas maayo ang sa RTWPB nga pagtakda sa minimum wage? Sa ako ang opinion na Sir Jude, kani manggong RTWPB, ang ilahar yung main focus karon is to make mga suggestions or to regionalize the wages. With all due respect sa ato ang Kongreso, usahay makaingon man sad ko nga murag naglibog man ni sila, asa ni sila padung oy. No? Usahay makuha na sila. So in most jurisdictions atong ikumpara sa uban, ang kanang stabilize sa wages actually requires congressional approval. Ang sa ato wala. Dito na lang sa Regional Tripartite Wage Board, no? But the reason why it was made sa ubang nasod nga naa sila'y congressional approval, kay dapat manggod sila mo consider aning gitawag nga living wage. Living wage. Living wage. Kaning living wage sama sa example nga kung kaning atong gidawat nga minimum wage, makapabuhi ba ni nato, makapakaon ba ni sa tong pamilya and what not. So kung panalitan sa katong example ganina, kung moingon ta ga minimum wage ang usa ka tawo, unya na po ang iyahang anak. Di jud na makatawag. Dili na living wage. Di jud na matawag. Dying wage na na. Bayo, sakto jud na Sir Jun. So, going back, makauyon sad ko nga sakto ra sad nga naay Regional Tripartite Wages and Productivity Board. But angay lang sad nato i-improve, no? Kay mahog manggod nga kung sakto sa to imong gire Sir Jun, kung naanis tanan sa business sector, unya duha ra ang sa laborers, unsaon nila pag-agree? Mapugos jud ang ato ang labor force, no, og pagdawat og mga wages nga di ka sustain labi na sa panahon karon. Mo nang dunay mga demonstration, mga rally, mga wilga tungod kay kanang katungod sa na nila noon nga mag-rally kanang
the right to peacefully assemble to seek redress for grievances. Sakto dyan na, Sir ug Jun. why grievances mo nang makaingon tag dunay industrial peace. Malinaon ang mga industriya, harmonious ang relationship sa labor o sa ilahang mga entrepreneur o sa ilahang mga employers. Sakto dyan na, Sir Jun. But, in fact, no, kaning if ganahan gani atong mga kaigsuonan nga mudagan sa Kongreso or mag-seek og kanang magpatabang sa ilahang mga congressional mga leaders nato na nasa Congress, they can actually have congressional intervention. Para lang ang regional, ang national naman na siya at that point. Kung mag-congress na gani, sa national level na sila nga mo intervene. Mauna na siya ang National Productivity Commission. Wages and Productivity Commission. So mo na sila ang mo ingon jud sa tanan nga, uy, kamong mga regions nga ra, mahal ba ang gas karon, mahal ang palitonon, murag sakai lang sa gamay. Umintuhe. So our mga kabantay actually has that capacity nga moduol sa ato ang mga mo represent kay kabaw ka, Sir Jun, ang kanimanggong proseso sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, naata ni sila gitawag nga public consultation. If our mga laborers karon nga naa sa mga union, no, mga union, no, if mo duol jud sila mo raise jud sila silang position ngadto sa public consultation, ma-heard sa ilang opinion in so far as that public consultation is concerned. Pero usahay manggod, di ra na enough. Okay. Lighter side, Attorney Miko, tingalig ang mga nagtanaw na to ron ba? Kaingon nga, nganong ga tupad sikit magay na sila si Sir John o si Attorney Miko. Labing kayo. Labing magay na sila. First day ni nato nga duha ang angkor dinhi sa atong tulumanon. Unya pinaagi sa atong banggiitan nga technician nga si Mr. Kinon Sinesa. Banggiitan kay ni pero dili ni maldito buutan kayo. Unya gwapito. Inig iya na ning ma-arrange nga duha na ka separate cameras unya i-mix man na niya ang duha ka camera. So, dili na niya mi-sweet kayo sa Attorney Miko. Ito, lighter side na, mga igala, tingaling, nalibog mo, ganong, Sweet kayo. Perti mo na si Kita, duham na sila ka, magduol magin sila mayo. Ako na lang sa ipahinom-dom di Attorney Mix, ha? Nga, mahimo kayo, kung sa inyong mga problemang legal, Yes. inyo nang isang at din hinining maong tulumanon. Unya, unsaon to nila pagpada, sa ilahang mga problema isuwat lagamay nga mao ni ako dili og di mo gustong hisgutan inyong Pwede na nag-anonymous. mahimo rag anonymous isulti lang ang inyong address. Sakto Ang yun address na ninyo among basahon usa ka babae panalitan usa ka 28 anyos or 30 anyos nga babae nga taga-tuburan. Mao ni ang iyang problema. Amo nang basahon ang imong problema diri, di na mo isgutan imungan. After all, sad, muad lang ko gamay, Sir Jun, no? Sige. Para sa dugang kasayuran sa tong mga kabantay karon. Kanang thankful jud kay ko nga kuyog nako karon si Sir Jun nga magtabang sa ato ang programa. Kay nganuman, usahay man gud ko magtan-aw ta sa mga issues sa lens sa abogasya. Ang ato ang matubag rasad pinaabogado. Legal ra gyud. Legal ra kayo. So, ang ato ang buhaton karon na ay mutingog sa bahin sa katawhan. Bahin sa katawhan. Dili bahin sa illegal. Kay ang opposite sa legal illegal. Why appeal ang illegal? Kay bisag ako dili ko kanang wa ko mag practice, dili ko practitioner sa legal profession, wa na magpasabot nga illegal ang akong profession. Sakto jud na, Sir John. Ang ato ara jung tumong tinguha karon kay para mas mapakusgan o mas mapaduol ang mga issue sa katawhan niya ato dayong tabangan. So, usa sa akong role din nga mag-imagine ko og mga problema sa mga taong legal, akong isang at ni Attorney Miko ug among hisgutan din sa atong programa aron kadtong mataghapan nga dunay problema sama sa akong gi-cite nga example, matabangan siya.
Sakto dyan na, Sir Jun. Labi na sa itong discussion karon. I-discuss ta og minimum wage, kaning regularization, ang kaning Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Murag daghan-daghan jud tag mga kabantay nga makatabang, no? Maka-enlighten sa ilahang kahimtang labi na sa panahon karon. Okay. So, nindot na kayo. So karon ato lang tong humanon na Sir Juno namanggo tay Sige. last Sige. katong last nga exception to the exception of the rule. No? Ang kaning gitawag nga seasonal. Mga seasonal employees. Dili na sa kuan, dili na sa kanang agricultural sector. Usually sa agricultural sector. kay season manggod na season sa pagpananom, na season sa pagpang-harvest. So lain sad kayo nga magkuhan ka, mag-hire ato sang ibutang atong konsepto, no, atong lensa sa sitwasyon sa employers. Okay. Lisod sad siguro nga mo hire ka og regular employee nga igora nimo ipatanom sa pila ka weeks, human sa pila ka months na ana o ay buhaton. So mo nang seasonal employees, mga kabantay. Usually, maralag ka ng dugang sa kasayuran, ilaning himuong kanang labor pool. May imo nila nga okay. ilista na nila ba nga, uy, kaning si kuan nga taga-Tuburan, murag available siguro ni kanina na akong kwaon sa pag-harvest nako sa akong tanom karon. Unsa imo ikasulti bahin ining related magyapon ni sa atong gisgutan nga mga butang bahin sa pamuo o labor, hapit na rabang Mayo 1, no? Labor Day. Labor Day. Tunay ubang na masangil nga ang mga employer ko, no, dili na mo hire og mga tao kundi agency na ilang i-hire. Yes, so sa mga kana man sad gud mga kabantay, matawag na sila labor only contracting, no? Kana ingana nga situation ba. But there are also some nga sakto jud nga pagka-contractual. But say for example, you hire someone under a contract employment, no? Unya imoras lang gihimong labor only contracting. Mga kabantay, sa kasagarang mga kaso nga ingana, ang Supreme Court mo ingon jud kung klaro gani kayo nga labor only contracting na, aside from it being illegal, ang kana sang empleyaduha nga nagtrabaho under a labor only contracting mechanism is considered a regular employee. Okay. So kana mga sitwasyon nga ato lang ng klarohon ha, ato lang example, labi na sa itong mga kaigsuunan nga, say for example nagtrabaho sa janitorial services. Kasagaran sa mga ingana, mao man na ang agency man na. Agency man na siya, no? Mga security guards nato, mga sikyo. In that sense, dili sila necessary or desirable sa business kay incidental ra man na sila. Incidental ra man na sila. So ang mahitabo ana, that's considered valid. But say for example, no, valid na sila. Nga ipaagig agency. Yes, valid na siya. But say for example, manufacturing company. Ipaagig agency. Ipaagig agency ang manufacturer. Amurag lisod na siya, Sir Jun. Kadtong kaniadto, malakbitan man ni nato, no? Kay pamuo manggihapon Doon ay mga doktor o mga nurses sa panahon sa miagi pang administrasyon sa probinsya, dili kini karon, dili ning kang GovPam. Katong miagi pa nga gi-hire ang mga doktor contractual. Or naiuban giingong agency mo gikuhaan sa mga doktor ug nurses. Murag angay sad siguro na tukion, no, nga mga ingana nga sitwasyon na. But in so far as doctors are concerned, naman gud nay sa doctors lang ha, dili sa nurses. Sa doctors manggod nay sila gitawag nga special mga professions, no? Okay. So mga special professions or mga special know-how, mga consultants for example, generally ang ilahang contract jud is considered contractual. Kay because of their professions. Ang nurses on the other hand is different. Okay. They should be considered as regular employees, no? Generally general rule. They should be considered as general employees the moment they rendered that 6-month nga employment. Dili mahitabo unta. Dili angay mahitabo nga sila labor only contracting ang ilahang kuan. Dili na siya kay
if that's the case, hospital, Oh. then it should be considered necessary or desirable. O natural man na. Kay ugway nurse ang hospital, unsa may Lisod dangatan. sad. Oh. Lisod sad. So that's why mga kabantay, kasagaran na itong mga kitaan ang nasa agency kanang mga kaigsunan nato nga janitors, mga last janitorial services, mga sikyo ug mga uban pa nga mga ingana nga trabaho. Okay. So at least hinaoton ta no nga nakapupo og mga kasayuran ang mga nagtan-aw sa atong tulumanon kay duha man audiovisual naman makita man ta unya madungog sad ang atong tingog. Sakto yun na Sir Jun. So I hope sad sa mga kabantay nato nga daghan sad sila nakuha sa tong diskurso karon kay labi na daghan kay kog nadunggan nga report Sir Jun nga daghan natong daghang mga complaints karon no nga nagsaka agi sa kaning issue sa presyo ug issue sa regularization. Okay. So murag hapit na jud na Doon na purpose patay na bilin nga pipila ka gutlo. ato lang sa sigurong pasalamatan Sir Jun ang ato ang mga kauban sa estasyonan. Atong i-acknowledge ang gawas sa inyong makita dinhi sa social media. Madungog pud ta pinaagi sa mga radio stations. Niining musunod nga mga frequencies. So ato lang basahon Sir Jun na madunggan ta karon sa itong mga kabantay nata sa DYPS BT Radio 98.1 Tuburan. Kuyog nato karon atong mga technician silang Sir Jun Manggubat, Sir Raniel ug si Sir Roland. Nasa ta sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Kuyog silang Sir Alan Rosete. Nasa ta sa radyo natin 101.3 sa Daan Bantayan. Kuyog silang Sir Lordesito Bosotros. Nasa ta sa Real Radio 107.1 o Power Radio Bisdak FM 100.7 Toledo. Kuyog nato silang Sir Alan Puloyapoy. Wa tay mga viewers o mga listeners nga gusto magpa-shout out. Tingali doon na ba sila birthday celebration? Doon na ba sila ilang mga mahal sa kinabuhi nagsaulog o birthday, wedding anniversary o bisag unsa o gusto lang magpa-shout out ato nang buhaton dili man kaayo hectic ang ato ang schedule karon sa atong tulumanon. Ato sa day pang shout out no natay mga Facebook comments sa Sir Jun. Kana. Ato sang kabantay di ay mayong hapon Attorney Miko og manager Sir John Carrillo. Madaingon jud ang bagong lihok atong future manager. Floor manager. Floor manager. Mo itig panilig. Kuan ako labor only contracting. Floor manager man. Sakto Janitorial. The agency, no? Nasa day nagpakuan na to, nagtandem ang mga gwapo sa El Nuevo Bantay Radio Pastilan kung madunggan. Ayaw lang butangi gwapo kayo ha kay di na tamuto na gwapo lang igo na nang gwapo. Sana sa day time. Good afternoon mga kabantay. Og si Ma'am Gigi Sanchez, good afternoon. Og kani ato sa dining ipang kuanoy ang atong sponsors no. Kaning mga kabantay if ganahan jud mo makakuan no, labi na sa panahon karon nga lisod ang trabaho, stress ta pirmi, daghan angay jud nato atimanon ang atong panglawas. Kinalaligon, kinalang makasugakod yung immune system nato kung say mga problema sa mapanlitan sa stress, kanang kakapoy, kainit sa panahon o bisag unsa pang murag mo kuan bitaw mo threaten sa atong kabaskog. Kinala pabaskogo na to ang atong lawas pinaagi sa mga kuan. So agi kani sa Lacto Puffy probiotic food supplement mga kabantay. Busa kung ganahan mo og probiotic nga makatabang sa maayong digestion sa pagpalig-on sa resistensya o pag-maintain sa healthy gut economy. Kung healthy ang imong tiyan mga kabantay, mas gaan ang imong lawas o mas kusgan ka sa imuhang inadlaw-adlaw nga trabaho. Busa, ayaw paghulat, sulayi ang Lacto Puffy probiotic food supplement. Available na sa inyong paboritong botika. Abi na kog moingon ka nga kun wa pa mo kasuway
panuway mo. Dili. Kuya Osad Sir John. Pero, mo dyan na mga kabantay ha, Lacto Puffy Probiotic Food Supplement. Okay. Bueno, mga higala, ang apikin na kita sa panahon, no? Gamay na lang yung kayo. Ang nahibilin sa atong tulumanon, unsa man kuha na ta, namilid na ta sa atong mga tigpaminaw. At nagtanaw sa atong tulumanon. Magpasalamat na lang kita mga kabantay. Salamat kayo sa pagkuyog ninyo namo no sa ako siya usab si Attorney Michael Miko Sanchez Sabaliero ug kuyog nako si Kini usab si John Carillo magdapit ninyo sa musunod nga tulumanon nato unya ni sa Miyerkules. Karong Wednesday, no? Wednesday. Miyerkules. Busa daghag salamat sa inyong pagkuyog sa programa nga ang balaod ug ang katawhan. Sa sunod na natong pagkuyog atong hisgutan ang kaning development sa flood control projects. Daghang salamat. Salamat. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. For service, Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching all button cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino